Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. So tayo po ay nasa ikalawang topic na po sa vision. Ayan, sa ating seminar part. Ayan, so session 2.2 na po ito. So ngayong araw ay pag-uusapan natin about visionaries principles. Ito po ay matatagpuan sa Luke 12:42 to 44. Basahin ko po. Sabi dito, "The Lord answered, 'Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance in the proper time? It will be a good for the servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions." Pray po tayo saglit. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Patuloy po kayong magpakahayag. Continue to enlighten us. Illuminate us, O Lord God, according to your words, Panginoong Jesus. And Lord, we pray na anuman ang iyong pangungusap sa amin, O Lord God, ito'y patuloy na may tanim sa aming puso. Malakaran namin, Panginoon, yung mga bagay na iyong ipinapagawa. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ay visionaries principles. Ito po ang ating mga objectives. Una, to recognize origins and characteristics of the vision. Pangalawa, to identify the important elements to successfully apply the vision. Pangatlo, to identify every stage of the ladder of success. Pang-apat, to recognize the characteristic of an encounter. And panglima, to implement the principle of successful leadership. Okay, so balikan po natin yung ating text ngayong araw na ito. Basahin ko po ito sa Tagalog. Luke 12:42 to 44. Ayan, kung may mga Bible po kayo, ayan, tingnan nyo rin po to check yung ating pinag-aaralan ngayong uh, oras na ito. Ayan. Sabi po dito, ito po ay ang kwento patungkol sa tapat at hindi tapat na alipin. Sabi ni Pedro, "Panginoon, para kanino po ba ang talinhagang iyon? Para sa amin po o para sa lahat?" Ito po yung talinghagang binanggit ni Jesus nung unang part po ng story. Sumagot ang Panginoon, "Hindi ba't ang tapat at matalinong utusan ang pamamahalaan ng amo niya sa mga kapwa niya alipin? Siya ang magbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng ari-arian nito." So dito pinapakita na ang faithful na servant ay may gantimpala sa kanyang master. Diba? So ano daw ang karakteristik ng faithful servant? Yun nga, mula sa salitang faithful, no? May nakakakita man o wala, ginagawa niya yung ibinilin sa kanya ng kanyang master. So tayo rin, no? May binilin sa atin ng ating master. So hindi pa master si Jesus, no? So kung hindi pa tanggapin mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At kung sigurado ka na na siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, pag sinabing Panginoon, siya na yung nangunguna, siya na yung master, siya na yung may control ng buhay mo. At dahil si Jesus na yung Lord mo, yung master mo, no, may ibinilin yung master natin sa atin. At ano yon? Ito yung vision niya para sa atin at sa lahat. At ano yung vision ng Panginoon? It is to win souls and make disciples. Matatagpuan yan sa Matthew 28:18 to 20. So, nung nakarang linggo, pinag-usapan natin yung vision. No? So, dinefine natin yung vision. Sabi natin, it is God's idea revealed to man for him to execute it. Okay? So, yun yung other definition natin. Pero same lang naman sa definition na binanggit natin nung nakaraan.
So ito lang yung definition na memorize ko kasi paulit-ulit 'tong binabanggit ni Pastor Bert, yung ating yumaong senior pastor. So, what does the word vision mean? Ito yung kahulugan ng vision according to Oxford Language Dictionary. A vision is a mental concept, konsepto sa isipan, which is distinct or vivid kind, an object or mental contemplation, the action or fact of seeing or contemplating something that is not actually present to the eye and something which is apparently seen otherwise that by ordinary sight. Meaning to say, vision nasa isipan mo pa, hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap. Okay. Gaya nga ng nabanggit natin nung nakaraan, ang vision, ano ang pinagkaiba niya sa dream? Ang vision po kasi ay may deadline. No? So yung vision ay may action kang kailangang gawin. Yung dream po ay nandyan lang sa isipan mo. No? Kaya kapag may vision ay pinakita sa iyong Panginoon, hindi mo ginawa, isa lang siyang dream, panaginip lang. Pero kapag inaksyonan mo yung pangitaing ibinigay sa'yo ng Panginoon, that is a vision. Okay? So, sabi nga natin, vision is God's idea. Ang vision daw ay ideya, hindi natin, hindi nino, kundi ng ating Panginoon. Ito ay ni-reveal kanino? Sa atin mismo. Revealed to man. Para saan? For him to execute it. Ibig sabihin, kailangan isagawa. Tandaan natin mga kapatid, no, yung vision ng Panginoon ay inireveal niya sa bawat isa sa atin. Kung hindi mo ito isinagawa, lagi mong tatandaan, may ibang gagawa nito. No? Ang nakakalungkot, kung hindi mo isasagawa ito, no, yung gantimpala ay para lang sa mga tumugon, sa mga gumawa, sa mga sumunod. No? So nakakalungkot, no, na hindi ka maging parte ng gantimpala ng Panginoon. Ayun. So, yun po, 'di ba? Katulad ng nabanggit natin kanina, 'di ba? Sa verse na binasa natin sa Luke 12, no? There is a reward and blessing for a faithful servant. A faithful servant who obeys his master's uh, wish or command, 'di ba? So ganun din sa atin. There is a command that the Lord Jesus entrusted to us. It is to win souls and make disciples. Okay, so ngayon pag-usapan naman natin yung key requirements para sa ating mga visionaries na dapat nating taglayin, na dapat nating isipin. Una, a visionary has an agreement. Ibig sabihin, kung ikaw ay visionary, dapat meron kang agreement. Ikaw mismo ay, tawag na to, na pumapayag ka sa kasunduang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, kapag visionary ka, you should have commitment. No? Kasi hindi mo masasagawa yung vision kung hindi ka committed doon. At pangatlo, if you are a visionary, doer of the vision of Jesus, you must be generous. No? Ano ba yung mga generosity o pagiging generous na kailangan nating ilabas dito? So generosity in the vision of Jesus is not talking all about money. No? Hindi lang siya basta sa pera. No? Being generous of your time, being generous of your efforts, being generous of your talents. No? So, yun yung mga bagay na kailangan maging bukas palad ka when you are doing the vision of Jesus. No? Kasi hindi naman lang yan patungkol sa pera-pera. Eh, no? Maraming tao di naman mayaman eh. Pero they do the vision of Jesus because they have this talent, they have this willingness to obey, they have this availability, no? Grabing generosity yun. At lahat yun ay may reward sa Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin, third part, characteristic of the vision. Ano ba yung mga iba't ibang uri ng vision? No? So, tingnan natin yan. So, these are the characteristics of vision. So, first, a vision is innovative. No? So, totoo naman, no? Ang vision ay may mga kaparaanan na kung saan ay mas i-implement o magagawa natin siya ng mabuti. So,
Kaya nga sa ibang mga church, 'di ba? Isa lang naman yung vision ni Jesus eh. It is to win souls and make disciples. Pero bawat churches, may iba't iba silang approach, may iba't iba silang strategies. Pero same vision na nilalakaran. Because the vision of God, one of the characteristic of this, it can innovate, no? Basta ang ending line natin is to win them back to God. No? Next characteristic of vision, it brings strength to the ministry. No? Through the vision of Jesus, no? nagkakaroon to ng, naghahatid to ng kalakasan sa mga ministeryo ah, ng Panginoon. Diba? Kung mapapansin natin, kung walang gumagawa ng vision ni Jesus, patay ang ministeryo. Kung walang gumagawa ng vision ni Jesus, patay ang bawat churches. Kung walang gumawa ng vision ni Jesus, baka hindi natin naranasan yung kaligtasang nagmumula sa Panginoon. So, vision of Jesus or vision itself, it brings strength to the ministry. Kahit may mga personal vision tayo, di ba? Kunwari, handle mo yung music ministry. May vision ka para sa ministry yun, no? So, dahil sa vision na yun, it gives strength to you personally and to the ministry that you are handling. Same with the vision of Jesus. No? Winning souls and make disciples, it gives strength to the ministry of the Lord. Next characteristic of vision, it allows the team to be trained. No? Dahil sa vision, no? nagkakaroon tayo ng opportunities na ma-shape, ma-train, ma-disciple. Diba? So, nakaka-bless nga eh, no? Itong schooling na meron tayo ngayon, itong shepherding, di ba? One way of training us because of the vision of Jesus. Dahil sa vision ni Jesus, no, itong mga training natin na to, it equips us to do the work na inintrust sa atin ng Panginoon. No? At nakaka-bless, no? Dati physical lang tayo. Ngayon, meron na rin tayong online. Di ba? Innovative. Di ba? Next characteristic of vision, it enables people to be ministered. No? Dahil sa vision ni Jesus, no, nami-minister natin yung mga tao. No, nakikita natin na hindi lang salvation yung kailangan nila. Some of the people needs deliverance. Some of the people needs healing, 'di ba? Some of the people needs breakthrough. And because of God's vision, no, napoprovide yun sa kanila. Diba? So nakakatuwa ang vision na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Vision bears fruit. No? Isa yan sa mga produkto ng vision ng Panginoong Jesus na ito ay nakikitaan ng bunga. Next, vision. Characteristic of vision, every person becomes a winners of souls. No? So yun yung desire natin na yung bawat handle natin sa ating mga life group, lalo na sa mga may life group dito at sa mga future life group leaders, no? Ang vision natin na hindi lang tayo yung nagwi-win ng souls, no? Maging yung mga na-win nating souls, no? Sila rin magiging part sila ng vision ni Jesus na sila rin ay magtuturo, mangangaral, mag-share, no? Ng salita ng Panginoon. Salita na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan, no? That is a productive vision or working vision na yung bawat part members ng ating mga life group nagiging winners of soul din sila. Next, it unite homogeneous groups. Okay? So, yun yung nagagawa ng vision. No? Kakaroon ng unity, no? Sa bawat isa because of one vision that we are working on, stepping on. Next part po, pag-usapan natin yung ladder of success. So, sa church po, meron tayong ladder of success na tinitingnan. So, una pong ladder of success is win, consolidate, encounter, disciple, and send. So, 5 ladder of success po ito. So, pag-usapan po natin yung win. No? So, ito po yung first stage ng every
believer. Lahat tayo dumaan dito. Na-win tayo, na-sharean tayo ng Romans 6:23, na-sharean tayo ng John 3:16, John 14:6, o kung ano pa mang verses na ginamit to share yung word ng Lord. Yung iba malaki 3:10 ata no? Anyway, no? So, yan yung first stage ng pagiging Kristiyano or follower natin kay Jesus, believer natin kay Lord. So, winning stage. Mahalagang mahalaga yung winning stage. Kasi ito yung part na kung saan nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon at dahil doon, tumugon tayo sa tawag ni Jesus, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ayun. Dahil doon, naranasan natin yung buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. So bilang leader dapat malinaw ito sa atin, the winning stage. So ito yung kung saan tayo ay nag-share ng Romans 6:23 or John 3:16 sa ibang mga tao. So pag nag-share tayo noon, una-win natin sila sa Panginoon. At alam nyo ba, once we share, once we win them to Jesus, no, libo-libong anghel ang nagagalak. Sabi sa Luke 15, no, na merong isang tao nakarinig at naligtas sa biyaya ng Panginoon. Next ladder of success natin is yung consolidate or consolidation. So ito yung prayer ng namin, no? Na yung mga nasyaran natin ay hindi lang natin mapapabayaan, kundi matulungan natin sila mapalapit, lumago ang kanilang relasyon sa Panginoon, no? So dito sa consolidation, nagkakaroon na tayo ng follow-up, no? Once na nasyaran natin sila, next week or uh, after a week, no, babalikan natin sila just to consolidate. Kamustahin, ano yung naranasan nila, natanggap, 'di ba? At ipaliwanag ito ng gusto sa kanila. Consolidation. Meron tayong mga lessons dito for consolidations. Kung gusto nyo makahingi ng copy, makakapag-provide naman kami. Magsabi lang po kayo. So dito sa consolidation, mahalagang parte ito. Dito na yung battle no, sa consolidation because the enemy is doing his best para yung mga taong na-win natin, na-sharean natin ay hindi magpatuloy sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya tayo as cell leaders, life group leaders, to ito yung battle natin to consolidate them, to introduce to them, to enlighten them sa mga salita ng Panginoon. Kaya mahalaga ang follow-up. So sa consolidation, after natin sila ma-consolidate, no, doon na tayo nakakapag-form ng mga life groups dito sa consolidation na yan. So, ang strategy dyan, after mo mag-share sa location na to, no, iipunin mo sila for the consolidation. Okay. Nakadepende naman yan sa technique ng mga leaders. No? So, I pray na ang Lord ay magbigay sa atin ng wisdom, knowledge, paano natin to magagawa sa tulong ng banal na Espiritu. Next stage ng bawat isa is the encounter. So dito, after we consolidate them, sila na yung mga prospect natin na mapadala natin sa encounter. Bakit ba kailangan nila mag-undergo ng encounter or life class training? Kasi dito sa encounter, meron tayong 5 objectives no, na maranasan ng bawat isa kapag nag-encounter sila or life class. Una, magkaroon sila ng assurance sa salvation na kanilang natanggap nung na-win natin sila. Pangalawa, maranasan nila yung inner healing. Okay? So, yung mga sugatan nila sa kanilang mga soul, sa kanilang mga spirit, magkaroon ng kagalingan doon sa pamagitan ng encounter retreat. Pangatlo, magkaroon ng deliverance. No? Kung mga may gapos pa na kaaway, gapos pa ng mga kung ano pang kasalanan, no, ma-deliver sila mula doon. And pang-apat, maranasan nila yung kapunuan ng banal na espiritu. At pang-lima, nagkaroon sila ng kaalaman na magawa din yung pangitain ng Panginoong Jesus. That is why encounter retreat is very important sa atin bilang mga Kristiyano. Kasi dito mas na-emphasize natin, mas nakikita natin yung
kahalagahan ng kaligtasang ating natanggap, pagpapalaya ng Panginoon, at isagawa yung pangitain o vision ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, after may ka-encounter ng mga nila life group natin, no, dito na sila papasok sa pang-apat, disciple na. So, mga willing na yan eh, maging leader din. So, ikaw bilang leader nila, you disciple them. Tuturuan mo sila ng mga bagay na tinuro sa'yo ng leader mo o tinuro sa'yo ng Panginoon. So, after nun, yung ikalimang stage, ito na. After you disciple them, you will send them as well. Na sila mismo magbi-build din ng life group gaya ng pag-build nyo ng life group. So, yun yung pinaka-successful. Yung mga life group members natin, they will also establish yung life group gaya ng life group mo. So, yan. Yan yung ladder of success natin. Win, consolidate, disciple, send. In between ng disciple at consolidation is yung encounter retreat natin. Okay? Next. So, since napag-usapan na natin yung ladder of success, ngayon pag-usapan naman natin ang mga karakteristik ng isang life group leader. So, tayo dito sa shepherding, no, hinuhulma na tayo para maging leader, no? Mag-handle ng mga life groups, 'di ba? At meron dito may mga life groups na ayan. So, tingnan natin ano ba yung mga katangian na dapat kong taglayin as a life group leader. Una, you must be a person of momentum. Okay? So, bilang life group leader, no, dapat ano ka, stable ka, dapat ongoing ka sa iyong pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Next, you must be someone who knows how to look after each lamb. Dapat daw bilang isang leader, you must have a care sa mga taong inintrust o ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, characteristic, dapat daw as a leader, you must be someone who discerns what spirits are operating around them and knows how to defend their sheep. So bilang leader, dapat alam mo kung ano yung mga kabigatan, espiritong gumugulo sa mga members mo, mapag-pray mo sila, mapadeliver mo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pang-apat na karakteristik, medyo mahirap yun, no? That is why you need to devote, to spend time devoting your to Jesus, no? Yung devotional life na pinag-usapan natin, no? Essential yan para maging open ka sa discernment. Yan. And ask for the leading of the Holy Spirit. Hindi naman madamot ang banal na Espiritu. Pang-apat, you must be someone who needs the support of the angels to make their work more effective. Tandaan natin kapatid, itong gawain ng Panginoon, hindi lang siya basta physical, hindi lang siya basta knowledge lang na tinatransfer natin. It is a spiritual. That is why we need to battle our members sa spiritual. No? Pag-pray natin sila ng matindi. And we need them to be guarded sa lahat ng gawa ng kaaway. That is why we need to use our authority, no? To trample yung mga gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Yan, we need to command the angels to help and support us. No? Next, you cannot allow yourself to decrease in size. You should constantly be advancing, conquering souls week after week. So, yan yung isa sa mga karakteristik ng life group leader. Dapat you have the mindset of growth, no? And last is multiplication, no? Dapat hindi ka nakokontento na ito lang, kundi dapat ay nagmumultiply at lumalago yung life group na hinahawakan ninyo. In conclusion, it is our responsibility to commit ourselves to God first, making the decision to be the best multipliers, faithfully reproducing ourselves in others. God has called us to multiply. Yan yung tawag sa atin ng Panginoon eh. Hindi maging baog, hindi maging kakaunti,
hindi maging divided, hindi maging pabawas, kundi nais ng Panginoon tayo ay lumalago, nagmu-multiply. Ito lang ay sa tulong at biyaya ng Panginoon. Yan. So dito po tayo magtatapos. Kung may mga questions po kayo, free to send it here sa ating email or Facebook, no? Maging kay JC Hope para po masagot natin siya or sa ating GC. Ayun. So dito tayo magtatapos. Pray po tayo saglit. Maraming salamat po Diyos sa mga salita. Maraming salamat po Diyos sa mga prinsipyong aming napag-usapan. Dalangin namin Panginoon na itong mga bagay na ito ay aming taglayin. Continue to shape us, Panginoon, to be the best life group leaders, O Lord God, to be the best, Panginoon, servants mo, Panginoong Jesus. And Lord, we pray for a spirit of multiplication sa aming buhay, sa aming mga life groups, Panginoon. Hindi kami makontenta sa bilang na ito bagkos we desire for more people to know you, Jesus. Dahil ito, Panginoon, yung heartbeat mo. Ito, Panginoon, yung vision mo, Panginoong Yesus. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Ayun, God bless po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon.